We were there. And there is a window here, if you've noticed. Binuksan namin ng konti yung window. Yung screen. Tapos nanonood kami the whole time. Kung sino yung nandito, ay, ito pala yung ginawa niya. Ay, may sumayaw nga pala. Ito pala yung Ganon, naririnig pa namin. Alam mo nyo, nung nandun kami, pinanood namin si Alvin Barcelona. The long hair, man, preacher. Bumanat siya rito, di ba? Ganon. Alam mo, sabi ko sa mga kasama ko, ang hirap pala talaga, no? Paniwalaan na preacher yan. Kaibigan ko na yun, ha? Kasama ko madalas si Alvin. Pero pag nakita mo, yung ganon, we judge people easily. Ang dali natin tingnan. Pero ito, why do we do that? Because we do not know all the facts. Di natin alam. Lahat. Ang tinitingnan lang natin, yung nakita natin, hindi natin nakita yung kabuuan. Bakit? Kasi hindi natin alam. Hindi natin alam kung ano yung meron nangyayari. Hindi natin alam kung ano nangyayari sa loob. We judge quickly because we do not know all the information. And that's a big problem. Sino rito mga tao? Patingin nga ng kamay ng mga tao. Tingnan yung katabi nyo. Kasi kalahating tao lang yung iba eh. Ganon. Yung tao talaga, naniniwala ka, tao ako, hindi ako unggoy. Ganon, no? Okay. Listen to this. If you're a human being, listen. We human beings, we have imperfect skills of observation. Imperfect skills of observation. Hindi tayo perfect na mag-observe. Pag nag-observe ka, imperfect. Kulang, hindi mo kayang kilatisin bawat hibla ng kanyang. Tawa na, lalim na eh, no? No, hindi talaga. Because we're human beings. And our problem is this, we judge easily. Pag meron lang kumibot sa inyo, sama ng loob mo. Bakit? Labeling. Ganyan yan. Sa opisina, ganyan yan. Ano mo, dumating dito, gulo-gulo buhok, galit. Ayaw niya nagtatrabaho dito, galit. Tinan mo, hindi nagsusuklay. Yung pala nagmumotor, papunta ron. So pagtanggal ng helmet, gulo-gulo buhok. We don't know all the facts. And first thing is this, we do not know all the external facts. Hindi natin alam yon. Hindi natin alam kung ano talaga ang nangyayari externally dun sa tao. Kaya siya ganun. Kwento. Merong itong kwento ko nangyari sa probinsya namin sa New York City. Alam niyo naman, province ko lang yan. Ano? Merong isang fat lady. She went to the airport to ride a plane going somewhere. Pagdating niya doon sa gate ng kanyang aeroplano, delayed ang flight. So, nainis. Lakad. Naghanap siya, nagutom, bumili ng kahon ng donut. Isang donut, kahon, box, dozen, pinasok sa bagya. Lakad, nakahanap ng couch, umupo sa couch. Basa-basa siya ng magazine. After a few minutes, may matabang lalaki din. Naglalakad, umupo din katabi niya sa couch. Tinginan sila, hi. Basa-basa lang. Basa. Maya, after a few minutes, nagutom yung lady, fat lady. At kumuha siya ng donut doon sa lamesa. Pagkuha niya, pagkagat niyang ganyan, napatingin siya doon sa lalaking mataba. Yung lalaking mataba, ngumiti sa kanya, kumuha rin ng donut. Ang sama ng tingin nitong babae. Bakit? Sa loob-loob niya, kapal. Hindi man lang nagpaalam, kumuha ng donut ko to, kapal nito. Ganon. Tapos mamaya, kain siya. Kumuha ulit yung matabang babae ng donut. Pagkuha niya, yung lalaking ngumiti ulit sa kanya, kumuha rin ng isa. Alam mo, sa loob-loob nito, walang kwenta to, baboy. No, kapal talaga, walang modo. Ganyan. Tapos mamaya, kumuha rin. At habang kumukuha rin ito, sama talaga ng mukha niya. Galit na galit. Ganyan. Mamaya, isang donut na lang ang natira. Tinginan silang dalawa. Tingin sila sa donut, tingin na. Nung kukunin na ng babae, ang bilis ng lalaki. Kinuha ka agad yung donut. Ang sama ng tingin ng babae. Kaya lang yung lalaki, ang bait, hinati yung donut. Ibinigay sa kanya ang kalahati, nakangiti. Siya, kinuha niya, kanain yung lahat ganon. At sa loob-loob niya, kapal ng mukha nito, hunghang to! No? Yung sa isip niya, may tumutugong taran, hunghang! Ganon, no? Yung makain siya ngayon, galit siya talaga. Tapos biglang in-announce yung flight niya, boarding na raw. Tumayo siya, sama talaga ng mukha niya, alis siya. Tiningnan niya na masama yung lalaking mataba. Alam niyo, nung malapit na siya doon sa gate niya, hinahanap niya yung ticket niya sa bag niya. Nagulat siya. Nasa loob ng bag niya yung donuts na binili niya.
Ang kinakain pala niyang donut ay donut nung mama. Sino ngayon ang baboy? Yun ang ibig sabihin nun. We don't know the external facts. We don't know. What we know is what? Only a few details. We don't know. Kaya, hawakan mo nga ulit ang kamay ng katabi mo. Mahal mo yan sa buhay. Paalalahanan mo, sabi mo sa kanya, you don't know all the facts. Kaya kung meron mang kayong kaaway o ginajudge ninyo, get to know the external facts first. Yung kalabasan. Ito ba suggestion ko sa inyo? Very important. Please, introduce doubts into your judgment skills. Introduce doubts into your judgment skills. Magja-judge ka na sa tao, introduce doubt. Talaga? Baka naman hindi. Sasabihan mo na talaga siya na sa loob-loob mo, ano to matakaw to. Tingnan mo naman, kitang-kita sa plato. Back to back yung laman ng pagkain. Matakaw to. Kaya lang, introduce doubt. Na baka naman hindi siya matakaw. Baka pang 3 tao yan, kinukuha niya. Di ba? Yun ang ibig sabihin. Introduce doubt. Kasi baka mapahiya ka. Baka mamaya you've been judging people and you were shooing away from them. Imbis na I'll try to understand, I'll try to accept you. And then once you do that, that person will bless you. That person will bless you. Sayang. Pag keep on judging that man, that woman, baka naman tinanggap mo lang ng konti, nabiyayaan kanya. Parang ganito, Pasko ngayon, grabe traffic. Nagda-drive ka, biglang stoplight, may kotse sa harap. Go na. Binubusinahan mo, ayaw mandar. Ayaw talaga, galit na galit ka. Bumaba ka. Pinuntahan mo at kinatok mo. Mandar ka na, go na. Pagbukas ng bintana, bulag pala yung driver. Ay, sorry, bulag ka. No? Imagine, driver na bulag. Magulat ka na kung umandar yun. Diba? Introduce doubt into your judgment skills. Amen? Second is this. You don't know the internal facts. Di mo alam nangyayari sa loob. You cannot see the heart. You cannot read the mind. Malay mo lang. Malay mo. May nangyari sa akin, few years ago, isa pa lang ang feast natin sa Valle Verde. I was assigned to lead worship in 3 sessions. 3 sessions. Imagine, leading worship. Yun ang assignment ko. The day before, it was a Saturday, the day before I led worship, I'm going to lead worship. Si Bo tumawag, sabi sa akin, bro, pwede bang ikaw na rin mag-talk? Sabi ko, bakit? Wala, I just feel like asking you to give the talk. Sabi ko, bro, ako rin ang worship leader. Kaya mo yan. So ako naman, sige, kaya ko yan. Nako, so nag-lead ako worship. Mamaya ako pa speaker. Sabi ko nga, praise God, hallelujah, are you blessed today? Amen. Let's now welcome our preacher today, Aaron Gogna. Ako rin pala, wala nang alisan. 3 sessions ako. On the 3rd session, I was really tired. Nagtutok ako. Napansin ko, on the 3rd row, may lalaki dyan, nakaupo. Dami nila Kaya lang 3rd row siya. Alam mo, ganito itsura niya habang nagtutok ako. I-close up mo nga ang camera. Yan. Ganito itsura niya. Lahat ng tao, tawanan na, gaya siya, ganon. Palakpakan mga tao siya, ganon. So ako, habang pinanunood ko siya, pag napapadaan ako sa kanya, alam nyo, I was judging him in my mind. Bakit? Alam mo, sabi ko sa loob-loob ko, itong tao na to, walang kwenta to. Punta-punta pa rito. Ewan ko kung malaki magbigay sa LO yan, baka hindi pa tumayo. Habang tinitingnan ko siya, talk ako dito, tapos pag nakita ko siya, I was judging him. Alam mo ba, ang worst judgment ko sa kanya, adik yan, adik. Adik talaga yan. Tapos pinatayo ko na yung mga tao, closing prayer, nagpakanta pa ako. Tapos yung mga tao, nakaganyan yung kamay sa puso. Tapos kumakanta, nakikita ko, umiiyak yung mga tao. Pagtingin ko sa kanya, nakaganito siya. Nakatayo naman, pero nakaganon. After my talk, lapit sa akin yung mga tao, congratulations, brother, ang ganda-ganda ng talk. Nagpa-picture yung iba, ganyan. Tapos mamaya nakita ko, naaninag ko siya dito. Palapit sa akin. Alam mo, sabi ko, ito na ang adik. May sasabihin sa akin, masakit to. I was expecting that he will say,
worst things to be. Alam niyo, paglapit niya sa akin, Brother Aaron, nakakatuwa yung talk mo. So, akala ko naglolo ko lang to. Sabi ko, ay, talaga. Oo, brother. Tawang-tawa nga ako. So, gulat talaga ako. Tawang-tawa ka. Oo. Tapos, alam mo, sabi niya, kinamayan niya ako. Sabi niya, brother, kanina, nung nagpipray ka, kumanta ka, naiyak ako. Salamat, ha. Sabi ko, thank you din. Nung tumalikod, alam mo, sabi ko, sa sarili ko, addict talaga to. Hindi na sinabi ko. Nahiya ako sa sarili ko. Sabi ko, Lord, tingnan mo, ginajudge ko siya. The whole time. I was judging that man. Yung pala, blessed na blessed siya. Ganun lang talaga itsura niya. Tingnan niyo yung mga itsura ng katabi niyo. Kanya-kanyang itsura lang yan. Ha? You don't know the internal facts. You do not know what is happening in their hearts. So my dear friends, don't judge quickly. Don't judge quickly. Subukan nyo alamin muna yung mga facts. Third reason is this. We do not know the spiritual fact that they have been accepted by God. Tayo, pag may nakita tayo, lalo na sa misa, may nakita tayo mga taong ganito, we easily judge them. Example, ito yung mga taong nag-uunahan sa pagpila ng komunyon. Di ba nakaluhod pa lang ang mga tao, Lord, I'm not worthy to receive you, but only say the word, and I shall be healed. Doon ka agad. Grabe. Nakapila na. Tapos yung lay minister, doon pala pupunta. Lipat na naman. Paglipat, excuse me, nauna ako doon, ha? O, pipila. Di ba pwede natin sabihin, wala naman kukwento-kwento to, eh. Di ba? Kay Lord, libre naman lahat. Bibigay naman niya. Kaya lang yun, we judge them easily. Ano pa? Those who receive communion and whispers, Amen, Amen. Ano sinasabi natin? Parang ayaw kay Lord. Tahi-tahi, Amen. Pero madaldal yan. Yung ganyan. Ano pa? Yung malakas sumagot, body of Christ, Amen! Wah! Huh? Kaya yung pare, sinushoot na lang na malayo. Wow! Huh? Woo! Bakit? Tapos we judge them easily na ang tawag pa nga natin sa kanila, El Shaddai yan, El Shaddai. Ang lakas kasi, yung ganon, we judge them, we label them. Ano pa? Ito yung mga woman, a woman who opens her mouth and shows the host to her child. Pagtanggap ng osya, may dalang bata, pagtalikod, anak, mo to, si Lord yan, Jesus! Jesus yan, ganyan. No? Kasi sabihin natin, hindi ginagalang si Lord. Di ba? Ano pa? Ito yung teenager na pagtanggap ng ostya, pagtalikod, nakita yung mga kaibigan. Hoy, kumusta kayo? Alam ba? Nga, grabe talaga. Nakita yung ostya. Sabihin natin, daldal na batang ito, walang modo, walang respeto. Ano pa? Ito yung the younger boy, nakapila, pagtanggap ng ostya, pagtalikod, nginunguya. Sabihin, di marunong. Kasi may mga ganun tayo. Pag tinanggap ang ostya, ang sabi, tunawin sa bibig. Hindi nguyain. Bawal kagatin, nasasaktan si Lord. Pag dumingit sa ngalang alam, makasalanan ka. Kaya yung iba, gano'n. Di ba? And then we judge them easily. Oy, grabe ka. But my dear friends, we can consider, we can consider all these people irreverent, irrespectful, and considerate, to an extent sinful. To an extent, makasalanan yan. Kaya lang ito, maybe they should be taught on the proper way of receiving Jesus in their hearts. But also, maybe, God looks at them and smiles. Why? I'll give you some reasons. Ito yung una. Ito yung mga nag-uunahan. Yung nauuna. Alam niyo ang tawag ko dyan? Yung gusto mauna. Winner. Bakit? Gigil na gigil matanggap si Lord. Yung iba, hihikab-hikab, pila pa haba. Siya, gigil. Ako una. Bakit? Ayoko matikman ng mga laway nila. So yung nauna, yung laway ko matitikman nyo. Winner. Sino pa? Ito yung mga taong speaks softly and says, Amen. Sino yan? Humble. Why? They don't want to call attention to themselves. Kaya tahimik ang sagot, Amen. Ito yung malakas sumagot, Amen! True worshipers. Di ba? Mahal kita, Lord, kaya sinasabi ko sa iyo, gusto kitang tanggapin. Ano pa? Yung babaeng pinapakita yung ostya sa anak niya, ang tawag, evangelizer.